Ako po ay nagbakasyon at medyo nakatulong po for resting ang aking mind, physical body, and mentally. Kasi yun po ay kailangan ng ating pangangatawan. Pag tayo sabi nga, ay huwag na tayo puro trabaho. Pahinga din. So, ayun. So, ayun po, and dahil po tayo ay may long weekend ngayon, so, nagpapasalamat po ako from galing bakasyon. Bakasyon na naman. So, ayun, nagpapasalamat ko po yun sa Lord. And sa buhay po ng kuya ko, yung mga nakakalam po ng kwento ng brother ko na nakulong and nakalabas po ng kulungan, praise God po, ay meron po siyang stable na trabaho ngayon na medyo maganda-ganda po ang kitaan. Talaga pong naka-work from home po ang kuya ko as a CRM analyst sa bahay. Medyo maganda po ang kitaan sa trabaho na to, at pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon kasi patuloy po siyang binabago. Patuloy po yung kanyang pagbabago at hindi na nagbabalik po sa madilim na karanasan. So, ayun po. So, ako si Catherine Part 1. Catherine. Catherine po. Last week po kasi yung father ko po last week Saturday afternoon. Sorry. Yung father ko po kasi na high blood. So, hindi ko na po yung beginning. High blood po siya from Saturday po afternoon. May isa po kaming kapitbahay po ng mabuti po ang loob. Siya po yung nakakita sa loob ng bahay namin. Kasi wala po yung kami namin. Nasa malayo po kami. Yung mga kapatid ko po is nasa malayo din nagtatrabaho. Yung mother ko po nasa Riyadh po, and nandito pa ako sa Jeddah. So, napakabuti po ni Lord kasi may isa kaming kapitbahay po na pinunta yung father namin sa hospital. Yun po, napapasalamat po ako. After 2 days, may malay na po siya. Kaya po yung last Sunday, hindi po. Talagang emotional po ako. Tapos meron po kasi ako. Sobrang gusto ko yung father ko. Kasi since wala po sa tabi namin ng magulang ko. Hanggang ngayon. Since po, siya po yung sa tabi namin nag-aalaga. Since nag-aaral kami hanggang ngayon. Thank you. Hindi lang first na po na high blood na yun. Thank you kay Lord kasi binigyan niya ng third life. Thank you na po. Grateful na thank you kay God na sana continuous yung hindi man siya okay, better okay talaga, pero pinag-pray namin. Kasi ayaw yung mga kapatid niya na i-give up namin. Last Sunday talaga, nag-usap-usap kami. Ako talaga, kung sabi kasi ng doktor, within 3 days, na wala pa siyang malay, mag-decide na kami, relatives, family. Ako, nag-decide na ako talaga. Within 3 days, pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-give up, Lord. Kailangan kita ngayon. So, pray ako ng pray. Umaga, gabi, ganon. Hindi pa ako bumabangon sa bed ko. Nag-pray po talaga ako. Kaya yung mga kapatid ko, sobrang
pinauwi ko po yung kapatid ko nagtatrabaho sa Manila kasi walang mag-aalaga talaga. Ang biyahe po sa Manila hanggang po sa province namin is 12 hours. Nung nakarating po yung kapatid ko by Monday morning, pagising ko po, praise God, sabi nga, gising na si Papa. Kaya thank you Lord, sabi ko gano'n, napakabuti mo talaga. Amen. In financial po, malaki pa talaga yung binayaran namin sa ospital, pero nagpapasalamat ako sa church po namin. May nagbigay din po financial, prayers, relatives, friends, nagbigay din ng mga financial, provide namin sa ospital, gamot. Pero ngayon, under observation pa rin po, pero yun lang po, nagpapasalamat po kay God kasi napakabuti niya sa amin. Hindi lang po kay Papa ko, thank you rin po sa mga nag-prayer sa kanyan. This last Sunday, lalo sa financial, emotional, spiritual. Sana po, pati rin po yung mga kapatid ko, nakakonvince ko sila mag-church. Amen. Praise God. Kasi in-advisean ko sila. Hindi lang, kasi ngayon lang sila mapit kay Lord na nagkasakit ang father namin. Hindi po sila talaga nag-church. Papasalamat ako kay Lord kasi pinakinggan ako bilang ate nila kasi ako lang yung pinapakinggan, hindi po nila pinapakinggan yung mga magulang namin. Amen. Kaya po, this coming Sunday daw po, mag-church po sila. Praise Kaya God. po, thank you. Praise God.